Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. May mga kwento sa ating kasaysayan na mas nakatakot pa sa pelikula. Isang pangarap na naputol, isang trahedyang hindi inaasahan, at isang serye ng mga pangyayaring tila isinulat mismo ng tadhana sa isang koponan ng mga batang atleta. Puno ng sigla at pangarap, isang trahedyang bumago sa lahat. Ngunit sa kabila ng kalunos-lunos sa pangyayari, may isang hindi nakasama sa biyahe. Siya ba ay tunay na nakaligtas o pansamantalang nakaiwas lamang sa kanyang kapalaran? Isang kwento nag-iiwan ng tanong, maaari nga bang matakasan ang itinaktang tadhana? Ito ang trahedya ng Purple Aces, ang tunay na final destination. Sa mundo ng college basketball, ang University of Evansville Purple Aces ay isang pangalang puno ng pangarap at potensyal. Binubuo ng mga mahuhusay na manlalaro at isang bagong coach na may malawak na pangarap para sa kanila. Ang koponang ito ay tinuring na isang pwesang dapat abangan sa NCAA Division I. Ang bawat laro ay isang hakbang patungo sa kanilang pangarap. Ngunit ang buhay, tulad ng laro, ay may hindi inaasahang pagliko. Sa gabi ng December 13, 1977, ang Purple Aces ay bumiyahe patungo sa kanilang susunod na laban sa Murfreesboro, Tennessee. Isang normal na biyahe o yun ang inakala nila. Ngunit, ilang sandali pa lamang matapos lumipad mula sa Evansville Regional Airport, isang trahedyang naganap na nagpagunaw sa pangarap ng buong koponan. Ang eroplanong Douglas DC-3 ng Air Indiana Flight 216 sakay ang buong koponan ng Evansville Purple Aces, mga coach, staff at iba pang pasahero ay bumagsak hindi pa man nakakalayo ng 1 milya mula sa paliparan. Sa loob lamang ng 70 segundo, ang pangarap ng isang buong universidad ay naglaho. Lahat ng 29 masakay ng aeroplano, kabilang 14 na manlalaro, head coach si Bobby Watson, assistant coaches, isang athletic trainer, isang sports information director, at iba pang staff ay nasawi sa crash. Walang ni isang mga nakaligtas. Habang ang balita ay mabilis na kumalat, isang pangalan ang hindi kasama sa listahan ng mga sakay, si David Furr, isang 18 taong gulang na freshman na hindi nakasama sa biyahe dahil sa isang ankle injury na nagpahinto sa kanya sa buong season. Maraming nagsabing siya ang pinakamapalad. Ngunit ang kanyang kwento ay patunay na minsan ang sinasabi nating swerte ay maaaring may kasamang sumpa. 2 linggo matapos ang plane crash, habang pauwi mula sa isang basketball game, si David Furr at ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid na si Byron ay nasawi sa isang car crash. Sa isang nakakapangilabot at twist na kapalaran, ang tanging natirang miyembro ng Purple Aces ay hindi na nakaligtas sa trahedya. Ang tanong ngayon, ito ba isang masamang pagkakataon lamang o isang patunay na may mga bagay na hindi natin maaaring takasan? Ang pangyayaring ito ay tila kwento mula sa pelikulang Final Destination, kung saan ang isang grupo ng tao ang dapat masasawi sa isang trahedya, ngunit nakaiwas. Ngunit sa halip na makaiwas, isa-isa silang hinabol ni kamatayan sa kakaibang mga paraan. Sa kwento ng Purple Aces, hindi ito isang pelikula, hindi ito katang-isip. Ngunit ang tanong, ito ba ay malas o isang bagay na higit pa sa ating pagkaunawa? Hanggang ngayon, ang kwento ng Purple Aces ay nananatiling bahagi ng kasaysayan, isang alaala ng pangarap, pagkawala at misteryo. Sa campus ng University of Evansville, isang memorial ang itinayo upang gunatain ang trahedya. Sa bawat laban ng bagong henerasyon ng Purple Aces, isang walang laman na upuan ang iniiwan sa kanilang bench, isang tahimik na pagpupugay sa isang koponan na hindi na muling makakalaro. Ito ay isang paalala sa lahat na ang buhay ay hindi natin hawak at ang kapalaran ay maaaring maglaro sa paraang hindi natin inaasahan. Ang kwento ng Final Destination ay isang katang-isip lamang. Ngunit ang nangyari sa Purple Aces at kay David Furr ay isang tunay na pangyayari, isang kwento ng trahedya, misteryo at isang tanong na maaaring hindi kailanman masasagot. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!